Kulek Suliman ang malupit sa katotohanan. Mga kabunyog, mga kababayan, hintayin po natin itong angas ng Duterte Youth Party List, sapagkat itong Duterte Youth Party List ay sinibak po ng COMELEC, no? Dinisqualify. Disqualified. Ano po ibig sabihin nun? As if hindi po sila kandidato. So, wala po, hindi po sila mapoproklama. Yun nga, sa botohan po ng COMELEC, ay sila po'y hindi pinayagan na sila'y maiproklama. So, kumbaga, nasibak po ang Duterte Youth Party List. Ngayon, ang inaabangan po natin, itong mga angas ni Ronald Cardema, no? Itong mga angas ni Ronald Cardema, na kapag sila daw ay hindi pinroklama ng COMELEC, ay marami daw siyang ibubulgar. Madami daw silang alam na mga katarantaduhan sa COMELEC at sa Congress. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Yan po ang ating iniintay, Yan ang ating iniintay sa Duterte Youth. Ano? Talagang iniintay ko po na magpa-presscon itong si Cardema, yung mga leader po niyang Youth Party List na yan, at ibulgar nila ang lahat ng kanilang nalalaman na mga katarantaduhan sa COMELEC. Di ba? How I wish. Kung totoo naman yung mga katarantaduhan na ibubulgar ni Cardema, why not coconut? Kahit sabihin natin ang motibo niya na sour graping, nagmamaasim, nag-iinaso, nagmamaasim. Di ba? Pakinggan natin ang mga ibubulgar. Magpi-people power ba ang Duterte Youth Party List? Kasi ilan ang milyong nakuha ng boto, di ba? So yan, ipakita nila sa kanilang people kili-kili power. Kung sila'y kaya nilang mag-people power, karapatan nila yan. At yung sinasabi ni Cardema na ibubulgar niya ang mga katarantaduhan, abay, excited po yan. Exciting, Excited po ako dyan, Ako gusto kong marinig yan, pero for the meantime, chupi-chupi muna ang Duterte Youth. Alam nyo, itong Duterte Youth, notorious po ito sa pangre-red tag. Ang alam na problema nito na lahat ng problema ng Pilipinas, ng kabataan, pulos ang maririnig mo rito ay NPA, 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 NPA. NPA, di ba? Yan ang ni Cardema at saka ng Duterte Youth, Ang problema ay NPA, NPA, rebelde, rebelde, rebelde. O yan. Talagang kilala po sa red tagging itong Duterte Youth. Di ba? Ate Agnes Putong. Di ba? Youth, sabi niyan. Dito ako nag-live ngayon sa aking wall. Kasi bihira ako mag-live sa wall ko, Usually sa Bunyog pagkakaisa public page. Mamaya magla-live po ako doon sa page natin. German de la Paz nanonood. Dennis Also. Melio Melody. Mga nanonood sa atin. Hello, Ma'am Mila Bianino. Good afternoon, Sir Kulek, sa lahat na kabunyog. At, syempre, taus-pusong pakikiramay po sa ating, sa pamilya ng naiwan ng ating kabunyog, si Engineer Cesar Sibalya, ang kanyang naulilang pamilya, si Ma'am Bel Sibalya, ang ating external vice president ng Bunyog. Condolence po, Ma'am Bel. So, ilan po? Talagang mga kabunyog, mga kabayan, intayin natin ang people kili-kili power ng mga Duterte Youth Party List. Karapatan nila yan. Intayin natin kasi matindi po yung banta ni Cardema sa COMELEC, even sa Congress. Sabi niya, marami silang mga katarantaduhan na alam, kumbaga yung mga desisyon, yung mga transaksyon sa loob ng COMELEC, mga desisyon, di ba? Na para bagang may nangongontrata dyan, Magkano ang bigayan, di ba?
O kung totoo naman ang sasabihin ni Ronald Cardema, basta totoo, eh suportahan ta ka. Di ba? Kung katarantaduhan ng mga taga-Comelec at sabi mo mga congressman, edi sige, ibulgar ninyo. Ganun pa man, hindi talaga kayo makakaupo sa Congress. Yan ang masakit na katotohanan. Ang sabi naman ni George Garcia, pwede naman daw mag-apila si Duterte Youth, no? Ewan ko kung sa Supreme Court mag-aapila, anong gagawin nilang mga legal remedy, sabi sa akin, tanong sa akin, Kulex, paano yan? Nasuspende na-disqualified ang Duterte Youth. Paano yung sinong upo na party list? So, may nagsasabi, Gabriela party list, kasi siya yung nasa dulo, no? May mga aangat na party list, kasi 3 seat po yan. 3 seat po yung mababakante ng Duterte Youth. So, i-adjust. Hindi natin alam ang mga legal parameters dyan kung paano. Pero definitely, pinag-aaralan na pupunuin talaga yung 63 or 64 seats. Definitely pupunuin yon 63 or 64 seats. May mga nagsasabi, yung mga party list sa taas, kailangan makadalawang seat or 3 seat, kukuha pa ng boto. Parang ganon. So, ibig sabihin, yung seat na mababakante ng Duterte Youth ay maibibigay po yan sa ibang party list. Whether dun sa pinakataas, na nagsasabi, dapat 2 seat sila o 3 seat sila, or dito sa may mga lower rank na mga nasa dulo. Kagaya ng Gabriela party list. Siyempre tayo, talagang ang gusto natin, i-push natin, yung Gabriela party list talaga makapasok. Di ba? Medays Di Guzman, good evening Sir Kulex Soliman, salamat po. Medays Di Guzman ng Bunyog, Japan. Kayo, anong masasabi ninyo? Itutuloy kaya nila Ronald Cardema yung kanilang banta na sila daw ay magbubulgar? Magbubulgar daw si Ronald Cardema, di ba? Kung totoo may bayaran sa loob, siguradong si Bato at Go at Camille at Aimee at Marcoleta naglabas, sabi ni Medays Di Guzman. Wow, thank you, makakapasok ang Gabriela, sabi Mamila B. Anino, salamat. Maxim Endaya, Amor Marquez. Shout out daw kay Amor Marquez. Shout out po sa inyo, Kabunyog, Kabunyog, Amor Marquez. Matanda na si Cardema, di na siya youth. Hindi na nga rin po yun ang issue dun Ang issue na dito, sila ay disqualified na. Bakit po disqualified ng Comelec? Ano pong basyan? Binasa ko po. Dahil sinasabi po ng Comelec, binabastos ng Duterte Youth yung proseso po kung saan papalit-palit po yung kanilang nominee. Up to the last date po, ay papalit-palit po yung mga nominee nila. So sabi ng Comelec ay hindi ito maganda. Kumbaga mockery of election ito. Kasi alam niyo po ang mga party list, kagaya ng Bunyog, kami po ay nagsasubmit ng list of nominees sa Comelec. So, sino ba yung 10? Dati ang mga nominees na sinasubmit, 3 lang. First nominee, second nominee, third nominee. 3 pangalan. Pero nung itong nakaraan, ang requirement ng Comelec, 10 nominees, 10 tao yan. Bakit po ganun yon? Na pinagsubmit na ng Comelec ng 10 tao agad. Kasi noong may mga practice yung mga ibang mga party list, na mga usually, mga party list ng mga trapo, pag nanalo na po yung party list nila, papalitan lahat ng nominees, ilalagay na yung anak ng politiko o yung kung sino mang Poncio Pilatong gustong maging first nominee, magre-resign po yung mga nominees na inirehistro sa Comelec. Kumbaga, kung ilan man yun, 5, o 5 pala yung dati, hindi lang 3, 5, magre-resign lahat, ang uupo, yung party list na yung nominee na bago. Kung saan yun yung dinidikta ng politiko, o kung sinong may-ari ng party list na yun. Ganun po ang nagiging practice. So, nabababoy. Nabababoy po yung essence ng party list system. Kasi, lumalabas, ginagamit yung party list. Pag nanalo na, magre-resign lang lahat yung mga, parang puppet lang pala yung mga nominees. Yung talagang uupo, yung may-ari ng party list. Ganun ang nangyayari. So, ginawa ng Comelec, hindi na pwede yan. Dapat, kung kayo'y magsasabit ng nominees,
10 na agad, wala nang substitution. Kaya kung halimbawa mabakante, mamatay o anong mangyari sa first nominee, a-adjust lang yung second nominee, ganon, third nominee. Hanggang 10 po yun, hanggang 10 na nominees. Ha? Eh dito po sa Duterte Dugyot Party List, papalit-palit daw po sila ng nominees. Ha? Kahit nga po yung apelido nung yung kanilang kasalukuyang congressman, si Drix May Cardema, kino-question yan. Kasi kapatid yan ni Dusel Cardema. O ay ang apelido ni Dusel Cardema nung dalaga, Dusel Suarez. Si Dusel ang asawa ni Ronald Cardema. So dapat ang gagamit ng apelidong Cardema si Dusel. Pero ginamit din po ni Drixie May yung apelidong Cardema kahit siya ay hipag lamang ni Ronald, di ba? hipag lang siya pero ang ginamit niyang apelido ay yung apelido ng kanyang bayawyaw. Di ba? Mga bayawak talaga kayo. Yun, isa po yun sa mga question. Isa yan sa mga ni-raise na question laban po sa Duterte Youth. O, di ba? O, eventually, yung grounds naman is talagang yung pagpapalit-palit nila ng nominee. Dinisqualified po sila. Sinasabi, mockery of election, di ba? O, mabuti naman puro kayabangan si Cardema, di ba? Yun po yun. Ngayon, ang tanong, what now? O, ano na ngayon ang mangyayari? O, tignan po natin yung angas na sinasabi ni Ronald Cardema na may mangyayari, di ba? Sabi niya, ibubulgar niya ang mga katarantaduhan. Yan po iniintay ko. Yan po ang iniintay natin. Sabi niya may mga transaksyon sa loob ng COMELEC, mga kung ano-anong kalokohan, mga desisyon po na inaareglo. Ano ba yung may mga pinananalong kandidato ba dyan? Nagkakabayaran ba? Ibulgar mo na yan. Nauna, di ba? Basta totoo, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Ladi Abirin Gaye, mabuti naman, puro kayabangan si Cardema, sabi ni Ladi, no? Mariel Gorospe, nanonood. Lulu Robles, salamat po. Judith Espina Pelias, nanonood. Salamat, Ma'am Judith Espelias, no? So, ganun po yan, mga kabunyog, mga kababayan, ano? Hintayin natin ang hakbang. Ang hakbang po ng Duterte Youth, no? Kung magrarally sila, karapatan nila yan. Punuin nila EDSA hanggang gusto nila. Diba? Patunayan mo yan, Cardema, ngayon. Na talagang kaya nyong mag-rally-rally. Diba? O, yung sinasabi mong meron kang ibubulgar na mga anomalya, katiwalian, katarantaduhan, sa COMELEC, sa Congress, ibulgar mo na yan. O, diba? Lawrence Quintana Reyes nanonood. Diba? Lawrence Quintana Reyes, diba? Amor Marquez, shout out. Kanina pa kita shout out, no? So, Dennis also nanonood. Okay. Maigli lang itong ating itong ating vlog, no? So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan dito sa aking wall. Sa Kulek Soliman, hindi pala ako nag-live sa Bunyog Pagkakaisa. Mamaya, magla-live po ako sa ating Bunyog Pagkakaisa public page, no? Ang Bunyog ay tuloy-tuloy po tayo mag-organize sa bawat barangay, sa bawat bayan. Abangan nyo ang mga organisador ng Bunyog. Welcome po kayong maging member ng Bunyog. Talagang dapat tuloy-tuloy ang laban. Judith Espina Pelias, good afternoon, sir. Salamat po, Ma'am Judith. So, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Papi Kopi nanonood, dumabol. May rally ata, sabi ni Atty. Enzo. Yes, marami tayong nakatakdang rally may rally daw ba? Sino magrarally? Duterte Youth. Malamang magrarally ang mga yan, di ba? Francis Tesorero, magandang hapon ka, Kulek Soliman. Salamat, Francis Tesorero. Melio Melody, okay, keep safe. Salamat. So hanggang dito na lang ating vlog. Abangan natin ang mga galaw ng Duterte Dugyot Party List. Sila ba'y magbubulgar ng mga anomalya, katarantaduhan? Sila ba'y mag-e-ed sa People Kili-Kili Power? Abangan po natin. Ami Aringo nanonood. Kabunyog natin dyan sa Valenzuela. Ami Aringo, di ba? So, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.
Mariel Gorospe, ingat boss. Salamat po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.